Si Yuji, ang pangunahing tauhan ay may misyon na lipulin ang mga halimaw sa kagubatan, ngunit hindi na niya kailangang kumilos dahil ang kanyang slime assistant ay agad na natalo ang kalaban. Nasaksihan ito ni Gale at ikinuwento niya ang tungkol sa slime na bumubuga ng apoy. Ngunit inakala ng lahat na imahinasyon lamang iyon at nakalimutan lang niyang patayin ang apoy sa kampo. Biglang lumitaw si Yuji at napansin ng lahat, inakala ni Lily na nabigo siya. Ngunit laking gulat niya nang maglabas ito ng maraming samsam, kaya't agad siyang nagulat sa pinuno ng guild. Namangha ang mga matatandang miyembro na isang beast tamer lamang ay ganoon kagaling. Dumating ang tagapamahala at tinantiya na ang mga bulaklak na dala ni Yuji ay sapat para sa 2 taon ng paggawa ng gamot, kaya binili lahat ni Eris. Ikinuwento rin ni Yuji ang laban niya sa isang kalansay na halimaw. Ngunit biglang dumating ang balita na may 10,000 halimaw na lumitaw sa kagubatan at papalapit na. Nais ni Eris na lumikas ang lahat, ngunit tumutol sila dahil ayaw iwan ng mga tao sa bayan, kaya't nagpasya siyang siya na mismo ang lalaban. Kinuha ni Yuji ang piraso ng buto ng dragon upang muling likhain ang apoy ng dragon. Nagduda ang lahat maliban kay Gade na nagtiwala sa kanya. Bago ang laban, ipinamahagi ni Eris ang gamot mula sa Dreadflower at nagtipon ang lahat sa harapan. Samantalang ang Proud Wolf ay nagbabalik ng mga slime kay Yuji. Dumating ang mga halimaw at nagsimula ang matinding labanan. Sabay-sabay na umatake ang mga adventurer, ngunit napakarami pa rin ng kaaway. Pinagana ni Yuji ang kanyang mahika at sa tulong ng mga slime, natuklasan niya ang isang misteryosong lalaki sa kagubatan na siyang dahilan ng paglitaw ng mga halimaw. Pinawi niya ang mahikang bato, ngunit nakapag-log out na ito. Samantala, lalong humirap ang laban ng mga adventurer, kaya't nagpadala si Yuji ng slime upang magbuga ng apoy. Nagtiwala sa kanya si Gade at hinikayat ang lahat na magtiwala rin. Upang mailigtas ang bayan, inilipat ni Yuji ang mahikang hadlang sa batong mahika at iniutos na pumuwesto ang lahat ng slime sa paligid. Inutusan din si Lily na ibalik ang grupo ni Gade. Nang umatras ang mga adventurer sa kuta nilikha ni Yuji ang isang napakalakas na hadlang at pinakawalan ang hellfire na sinunog ang lahat ng halimaw, ang kapangyarihan ay nakamamangha, ngunit halos maubos ang lakas niya. Kahit may ilang nakaligtas, ginamit pa rin niya muli ang hellfire at tuluyang winasak ang lahat bago siya tuluyang nawalan ng malay. Kinagabihan nagising siya at nakita ang mga slime at si Lily na naghahanda ng gamot para sa kanya. Samantala si Eris at ang kanyang mga tauhan ay nakatagpo ng kakaibang bagay sa kagubatan at agad na dinala pabalik. Masaya si Lily na ligtas si Yuji at labis siyang nagpasalamat sa pagliligtas ng bayan, ngunit hindi makasagot si Yuji at pinili na lamang na magpahinga. Naalala niya ang payak na buhay sa nakaraang buhay at naramdaman kung gaano kaaliwalas ang mundong ito. Ngunit nang bumalik si Lily, dala ang kumot, wala na siya roon. Nais sanang makisali ng mga slime sa kasayahan, ngunit ayaw nila ng maingay, kaya't sila na lamang ang nagkwento sa isa't isa ng kanilang mga nagawa. Samantala, nanatiling misteryo ang pagkakakilanlan ng lalaki, ngunit dinala ni Eris pabalik ang kakaibang bagay at malapit dito, natagpuan din ang nawasak na batong mahika. Pinaginala ni Eris na kagagawa ng isang organisasyon ang nangyari at agad niya itong iniulat sa Central Authority habang palihim namang nakikinig si Yuji. Ngunit hindi ito ininda ni Yuji at naglakbay patungo sa bagong bayan kasama ang kanyang mga tauhan. Samantala, isang misteryosong organisasyon ang nagtakda ng bagong target. Mahirap silang matunto ng mga adventurer, kaya't kailangan nilang burahin ang lahat ng bakas bago magbago ang buwan. Sa kabilang banda, abala sina Yuji at ang mga slime sa paghahanap ng pagkain, at dahil kapansin-pansin sila, ay agad na napansin ng mga tao. Ninais ng slime na pumunta sa tindahan ng karne kaya bumili si Yuji ng malaking piraso, ngunit biglang tumunog ang kampana ng simbahan dahil darating ang isang dakilang pari mula sa Central Authority. Matapos kumain, nagparehistro si Yuji bilang adventurer. Nag-alinlangan ng staff, ngunit nang makita ang kanyang kakayahan sa pag-espiya ng kaaway ay agad siyang pinayagan. Habang pumipili siya ng commission, lumapit si Loris kasama si Tina na isang archer at si Lisa na gumagamit ng sibat. Ipinakilala ni Yuji ang sarili bilang beast tamer, ngunit agad siyang minaliit ni Loris. Iginiit ni Tina at Lisa na mas mahalaga ang investigasyon kaysa labanan at hindi sila boto kay Loris dahil tumakas daw ang mga nakaraang kasama niya, ngunit sinabi nitong chismis lamang iyon. Sa huli pumayag si Yuji at nagsimula ang kanilang misyon upang tukuyin ang tirahan ng Earth Dragon. Si Loris ang leader at si Yuji ang nasa hulihan para mag-espiya.
Nakadiskubre ang Proud Wolf ng 5 itim na lobo, kaya't iniulat ito ni Yuji. Nagulat ang lahat dahil 2 kilometro pa ang layo at nang makarating sila ay tamanga siya. Mabilis na napatay ni Loris ang mga lobo at pagkatapos nito pinuri siya ni Tina at Lisa at unti-unting nagbago rin ang tingin niya kay Yuji. Nang gabing iyon nagkampo sila at itinalaga ang pagbabantay. Una si Tina, sumunod si Loris, ikatlo si Yuji at huli si Lisa. Balik sa nakaraan isang araw nagising si Yuji sa isang bagong mundo at natuklasang isa siyang beast tamer. Dinala siya ng slime sa isang bahay na kahoy kung saan nabasa niya ang librong The Devil's Scripture of God Destruction na nagbigay sa kanya ng mahika at patuloy pang dumami ang kanyang mana. Biglang lumitaw ang 2 dosenang slime na gustong matame at lahat sila ay nagbasa ng libro kaya't natutunan ni Yuji ang buong kaalaman at laking gulat niya nang marinig na tinatawag siya ng mga slime na para bang normal silang tao. Balik sa kasalukuyan, ginising siya ng mga slime dahil biglang nawala sina Loris, Tina at Lisa. Nag-alala ang Proud Wolf dahil baka nabunyag na sila. Sinusundan ni Tina at Lisa si Loris dahil kahina-hinala ito. Nais ni Lisa na humingi ng tulong kay Yuji, ngunit tumanggi si Tina. Natuklasan ni Loris ang galong wolf at slime at naghagis ng punyal, ngunit nailigtas sila ni Yuji gamit ang concealment skill. Pagkatapos ay nagtuloy siya sa isang kubo at iniulat sa isang matanda na muli siyang tumakas sa commission at plano niyang ibenta ang kanyang mga kasamahan sa mataas na halaga. Dito napatunayan ni Yuji na totoo ang mga chismis tungkol sa pagkawala ng mga dati nitong kasama. Plano ni Loris na ipahulog sina Tina at Lisa sa patibong at iniutos ng matanda na kumilos siya agad dahil malapit na ang gabi ng Blue Moon. Hindi naniwala ang isang kalbong kasama at agad siyang binalaan ng matanda. Kahit si Loris ay may alinlangan, ngunit pinaalalahanan siyang mas mabuting maging handa dahil hindi nila alam kung anong uri ng kaaway ang darating. Samantala, patuloy sa pagsubaybay sina Tina at Lisa, ngunit aksidenteng naapakan nila ang isang patibong. Natukoy ni Lawrence ang kanilang kinaroroonan at muntik nang sumugal sina Tina at Lisa sa pakikipaglaban ng biglang maingay na nagmula sa mga halimaw. Hindi pa nakita ng matandang si Galios ang ganitong nilalang kaya pansamantala muna siyang umatras. Sa totoo lang utos ito ni Yuji sa Proud Wolf at sa mga slime na magbago ng anyo upang mailigtas sina Tina at Lisa. Kasabay nito ginamit niya ang wide-range freezing magic at inilipat sa mga slime upang i-freeze ang kubo ng kalaban. Doon nakilala ni Tina na si Galios pala ay isang kilalang bandido na matagal nang wanted at mula sa insidenteng ito napagtanto ng 2 babae na hindi mahina si Yuji. Kaya mula ngayon ay magtitiwala sila sa kanya. Naalala ni Yuji ang kanyang nakaraang buhay na palaging umaasa sa kanya ang lahat at muli siyang nakaramdam ng bigat ng responsibilidad. Kaya iminungkahi ni Tina na bumalik na sila sa bayan upang kumuha ng bagong komisyon. Sinabi ni Yuji na gamitin na lamang ang kanyang mga slime bilang kasama sa laban at pumayag sila. Pagkatapos ay naghanap sila ng panibagong campsite para makapagpahinga. Itinapon ni Yuji ang isa niyang tauhan sa langit upang mag-espiya at mabilis na nakakita ng angkop na lugar. Pagdating nila ay inasikaso ng mga slime ang lahat, kaya't nakatulog ng maayos sina Tina at Lisa. Habang nagbabantay na alala ni Yuji ang Moonlight Rescuer na binanggit ni Galios, at pinaginaan niyang ito ang nagpakawala ng mga halimaw sa Phantom. Kinabukasan nagpatuloy silang maghanap ng bakas ng Earth Dragon, ngunit walang makita kahit gaano katagal. Hanggang sa may malakas na hangin mula sa Dilay Mountain Pass o Valley of Wind na sinasabing hininga ng Earth Dragon, ngunit itinuturing ng iba na walang katotohanan. Ipinakalat ni Yuji ang mga slime upang mag-scout, ngunit wala pa ring resulta. Gayunpaman lalo pang nagtitiwala sina Tina at Lisa sa kanya dahil natalo niya ang mga bandido. Naalala ni Yuji ang unang araw ng pagpaparehistro bilang adventurer kung saan kailangan sukatin ang magic power. Nabasag niya ang orb na ikinagulat ng lahat. Sa pagsubok ng magic attack, ginamit niya ang fireball, ngunit mahina ang resulta dahil hindi siya nag-chant. Pinaalala ng blonde na adventurer na kailangan ng incantation at ang silent casting ay para lamang sa high-level users at nababawasan ng lakas. Nang ulitin ni Yuji ang spell ay mas malakas at ikinamangha ng lahat. Sa kanya sinubukan ang mas mahinang mahika at inilipat ang ice bullets, water shooting, wind cutting at microfire bullets sa mga slime para sa testing. Biglang napansin ni Tina na kakaunti ang halimaw sa lugar, ipinaliwanag ni Yuji na pinapatay ito ng kanyang mga tauhan. Hindi makapaniwala si Tina na ganoon sila kalakas.
Ngunit biglang nag-iba ang kulay ng langit. Inakala ni Tina na gawa ito ng slime, ngunit itinanggi nila, wala silang nakitang halimaw, ngunit nakaramdam ng matinding kilabot. Samantala, naalala ni Priest Stolen ang propesya na darating ang kalamidad sa gabi ng Blue Moon, at bago siya matapos magsalita ay lumitaw ang isang higanteng dragon. Agad inutusan ni Yuji ang Proud Wolf na ilayo ang mga slime at iniulat kina Tina at Lisa na isang dragon ang nakita 1 kilometro ang layo at mas malakas pa ito kaysa Earth Dragon. Sinabi ni Tina na magtago sila sa Dilay Mountain Pass na itinuturing na ligtas, ngunit nag-alala si Yuji na baka may halimaw pa rin kaya nagpauna siyang mag-scout gamit ang wolf at slime. Totoo nga may mga halimaw kaya't ginamit ni Yuji ang microfire bullets upang linisin ang daan. Nang makarating ang grupo ay nagulat sila sa mga bangkay ng halimaw at sinabi ni Yuji na inuna ng kanyang mga tauhan ang paglilinis. Samantala patakbong tumatakas ang Proud Wolf na hinahabol ng malaking oso, ngunit sumalo ang mga slime at sinunog ito. Kalaunan natuklasan ng mga slime na lumampas na sila sa mountain pass at iniulat ito kay Yuji. Biglang nag-crack ang lupa at lumitaw ang tunay na Earth Dragon na matagal nang nagtatago sa ilalim ng lupa upang makaiwas sa malakas na hangin. Sinabi ni Tina kay Yuji na tumakas na siya ngunit nais niyang subukang lumaban. Sinimulan niya gamit ang mahihinang mahika ngunit hindi sapat upang talunin ito. Naging marahas ang dragon at muntik nang masaktan ang dalawang babae, ngunit mabilis silang nailigtas ni Yuji. Kalaunan nag-charge ito ng napakabilis, subalit tinamaan ng malakas na hangin kaya't nagkaroon siya ng pagkakataon. Dito pinakawalan ni Yuji ang Infernal Fire Extreme Annihilation at tuluyang winasak ang Earth Dragon. Pinaginala ni Tina na ginamit niya ang mga Magic Stone ng Dilay Mountain Pass bilang gasolina at pinagsama sa mahika ng mga slime upang tuluyang lipulin ang halimaw. Nagkunwari si Yuji na sumasang ayon kay Tina kahit wala talaga siyang naintindihan at nang hapon ay bumalik ang lahat sa Adventurers Guild upang iulat na natalo na nila ang Earth Dragon. Inilabas nila ang bungo nito na ikinagulat ni Lily at nagtanong siya kung nasaan si Loris, agad naman itong inilabas ng slime. Dahil nakumpleto ang commission at nahuli pa ang mga bandido, ay nakatanggap sila ng malaking gantimpala. Biglang inimbitahan ni Chairman Ryundo si Yuji sa pagpupulong upang pag-usapan kung paano lalabanan ang Dilay Blue Dragon. Naalala ni Yuji ang mga nakakaantok na meeting sa kanyang nakaraang buhay. Ngunit dahil nakita niya na mismo ang asul na dragon ay pinakiusapan siyang ilarawan ito, kaya ginamit niya ang description magic upang iguhit ito sa lahat. Ipinakita ni Priest Steel ang isang mitolohiyang aklat na nagsasabing minsan ay lumitaw ang ganitong dragon sa panahon ng dilim at sa loob lamang ng 3 araw ay winasak nito ang isang kontinente. Kung totoo iyon ay mitolohikal ang antas ng panganib na kakaharapin nila. Ayon pa sa aklat minsan itong napatay ng isang sugo na kasing liwanag ng mga Diyos, ngunit hindi makapaniwala si Ryundo na may ganoong tao sa panahong ito. Naalala niya na 30 taon na ang nakalipas ay nagdaos ng ritual ang Grand Assembly. At marahil ang epekto nito ay lalabas makalipas ang 30 taon. Ang Diyos na tinawag ang siyang lulutas sa sakuna, ngunit hanggang ngayon wala pa ring palatandaan. Pinaginalaan ni Steel na dahil sa ritual na iyon, kaya lumitaw ang Blue Dragon. Biglang dumilim ang langit at nakita ng lahat na lalo itong lumalaki. Sinabi ni Yuji na sa pamamagitan ng slime ay nasisilip niya ang halimaw at ang pagbabago ng kalangitan ay dahil sa transformasyon nito. Hindi nais ni Ryundo na hintayin ang kamatayan, kaya inutusan niyang kinabukasan ay buong hukbo ay lalaban. Kinagabihan dinala ni Yuji ang mga slime para kumain ng busog matapos ang pagod na araw at hinuha ni Tina at Lisa na sasali siya sa expedition kaya't sumama rin sila. Nang umalis sila ay lumapit si Priest Steel kay Yuji at ibinigay ang isang Emperor-level dagger na tinatawag na Kessie Blade. Naniniwala siyang si Yuji ang pinili ng propesya kaya ipinagkatiwala ito sa kanya. Kinabukasan haharapin ng hukbo ni Kija ang Blue Dragon at tiyak na marami ang magsasakripisyo. Habang nag-iisip si Yuji ay dumating ang balita na lalo pang lumalakas ang halimaw. Naalala niya ang sinabi ng blonde adventurer na napakalakas ng kanyang magic at napagpasyahan niyang sumugal gamit ito, kaya lumabas siya kasama ang Proud Wolf. Gabi iyon at iniutos niyang umatras ang karamihan ng slime at kaunti lamang ang naiwan bilang suporta. Ayaw niyang gumamit ng Deadly Hellfire dahil masyadong malawak ang pinsala, kaya't gumamit siya ng Extreme Annihilation Hellfire. Subalit hindi nito nasugatan ang Blue Dragon at lalo pa itong nagalit.
Sunod-sunod ang mapanirang pag-atake ng halimaw, ngunit napigilan ni Yuji gamit ang barrier sa tamang oras. Natuklasan niyang sumisipsip ito ng magic power sa pamamagitan ng pagkasira ng kagubatan. Kinailangan niyang gamitin ang Kessie Blade upang ipunin ang kapangyarihan ng Deadly Hellfire at gawing pinakamalakas na atake. Nang kumilos ang lahat, bigla silang inambush ng dragon, ngunit salamat sa mabilis na depensa ni Yuji, nakaligtas ang lahat. Inutusan niya ang slime na pigilan ng halimaw at tulungan siyang makatalon upang umatake mula sa ere. Tama ang kanyang hinala na atake ito, kaya't pinasabog muna ng slime ang mga fireball bago siya sumugod at tinamaan niya ang isang mata nito gamit ang apoy ng hellfire. Bumagsak ang halimaw ngunit hindi pa rin ito tuluyang natalo. Bigla itong bumangon at naitulak si Yuji, palayo na halos maubos ang kanyang mana. Bumalik ang Blue Dragon ng mas malakas at mahirap ng depensahan. Hindi na alam ni Yuji kung paano ito pababagsakin hanggang sa lumabas sa screen ang mungkahing gamitin ang Heavenly Strike. Sumugal siya sa teknikong iyon at tumama, nagdulot ito ng sakit at pandaliang pagkaparalisa sa dragon. Kaagad niyang sinamantala ang pagkakataon at pinakawala ng Deadly Hellfire upang tapusin ito. At sa wakas, nagapi niya ang napakalakas na halimaw. Bumalik si Yuji at ang kanyang mga tauhan sa bayan at kinaumagahan ipinabatid ni Ryundo na bumalik na sa normal ang kalangitan at higit sa lahat may mahalagang sinabi si Priest Steel. Natalo na ang Blue Dragon gabi ngunit umalis ang nakapatay nito nang walang paalam. Hindi alam ni Ryundo na si Yuji mismo ang nakagawa noon, kaya sinabi pa niya kay Yuji na lumapit kung sakaling mahirapan. Kinabukasan habang nag-aalmusal ay biglang huminging paumanhin si Lisa dahil natigil ang punitive expedition. Ngunit dahil voluntaryo sila, ay kikilalanin pa rin ang kanilang ambag. Pagkatapos ng lahat ng ito ay nagpasya si Yuji na pumunta sa ibang bayan, nalungkot si Tina, ngunit alam niyang normal sa adventurer ang maglakbay. Nang tanungin kung saan siya dapat pumunta ay iminungkahi ni Lisa ang Rikuat, isang bayan na masarap ang pagkain at mainit ang klima. Nagtanong pa si Yuji kung may kakaibang nangyayari roon at natawa ang dalawa bago siya tuluyang nagdesisyon na yon ang susunod niyang patutunguhan. Habang naglalakbay ay biglang nakatanggap siya ng senyales mula kay Dryad, kaya nagmamadali siyang pumunta. Nalaman niyang pagkatapos niyang talunin ang Blue Dragon ay nagsulputan ang napakaraming dragon mushroom na hindi na makaya ni Dryad, kaya tinawag niya si Yuji upang tumulong. Ang mga kabuting ito ay maaring gawing gamot na panunumbalik ng mana, kaya pumayag si Yuji kapalit ng paggawa ng potion. Sa isang iglap ay nakolekta na ng mga slime ang lahat ng kabute at agad na ginawa ni Dryad ang gamot, ngunit medyo kakaiba ang kulay kaya't iminungkahi niyang gumamit ng malinis na tubig. Kaya nag-distill si Yuji ng tubig at ginamitan pa ng slime purification magic hanggang sa naging bughaw ang potion. Naalala ni Dryad ang unang pagkikita nila noon kung saan iniligtas siya ni Yuji mula sa isang magic stone na kumukuha ng kanyang lakas. At ayon sa kanya, ang batong iyon ay naglalaman ng Dragon's Blessing, isang mahiwagang kapangyarihan na lumilitaw lamang kapag napuksa ang isang dragon. Maaari itong maging mabuti o masama, depende sa paggamit at may kakayahang magdala ng sumpa na sisira sa kagubatan. Pagkatapos iabot kay Yuji ang potion, ay nagpaalam na si Dryad. Nagpatuloy si Yuji at ang kanyang mga tauhan sa Foggy Forest papunta sa Rikuat, ngunit naamoy ng Proud Wolf ang mga tao kaya nag-scout ito. Dumating sila sa isang maliit na nayon kung saan lahat ay nakangiti ng kakaiba at isang lalaki ang nagyaya na magpahinga dahil delikado ang maglakbay sa makapal na ulap. Tinanggihan ni Yuji ngunit patuloy itong nag-alok ng pagkain at tinanong kung bakit siya narito. Tapat na sinabi ni Yuji na papunta siya sa Rikuat ngunit naligaw dahil sa fog. Lihim siyang minamasdan ng mga tao at kalaunan ay nagpaalam na siya. Inakala pa ng mga slime na napapakabait ng mga tao ron, ngunit ramdam nilang may kakaibang bagay. Sa kabilang banda, iniulat ng isang matandang blonde ang tungkol kay Yuji sa kanyang nakatataas. Sa paniniwalang isang beast tamer lang ito, kaya walang problema. Napag-usapan nilang bukas ay pupunta sila sa Delay Mountain Pass upang kunin ang Dragon's Blessing para sa isang madilim na plano. Samantala, dumating na si Yuji sa Rikuat at nagulat sila dahil sobrang lamig ng lugar na halos nagyayelo sila. Napilitan siyang gumamit ng thermal insulation magic upang painitin ang kanilang mga katawan. Paglaon ay nagtanong siya sa isang bantay kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag nitong 10 araw na ang nakalipas biglang nagbago ang klima. Nang tanungin kung bakit siya narito ay sinabi niyang
dahil masarap ang pagkain dito at itinuro ng lalaki ang toy arcade shop. Subalit nang dumating si Yuji, ay sinabi ng may-ari na sarado na sila dahil kailangan nila ng panggatong para sa kalan at wala nang natira para sa pagluto. Dagdag pa na ang bagong putol na kahoy ay hindi maaring gamitin dahil kailangan pang patuyuin ng 1 taon. Dahil dito, napagpasyahan ni Yuji na pumunta sa gubat at tanungin ang kanyang mga tauhan kung aling mga puno ang maaring gawing panggatong. Hindi alam mga taga, rikwat na ang mga maliit ang utak ay walang kaalaman sa tamang pagpapatuyong kahoy, kaya kinailangang magpatawag ni Yuji ng isang puno at putulin ito ng mabilis. Sa ilang saglit lang ay marami na siyang naipon at maayos pang nakaayos. Pinainom niya ng tubig ang mga slime upang mapabilis ang pagpatuyo ng kahoy at pagkatapos ay pinadala ito sa babaeng nakilala niya kahapon, agad siyang ipinakilala nito sa chef. Ngunit matapos suriin ay sinabi ng may-ari na sobrang tuyo ng kahoy, kaya't masyadong malakas ang apoy at hindi maayos ang luto. Kaya pinabasa ni Yuji ang kahoy ng slime sa tamang antas at laking gulat ng chef dahil perpekto ito. Sinabi niya ngayon lang siya nakakita ng ganitong kahoy at pinaputok agad ang apoy. Nang tanungin kung saan nakuha ni Yuji ang kahoy, itinuro niya ang slime at ipinakita nitong niluwalang ang mga pinutol niya kanina, kaya't pareho silang namangha. Nasiyahan si Yuji at agad siyang ipinagluto ng chef ng Ultimate Pinnacle Steak na ubod ng sarap na halos parang wala ng pagsisisi sa buhay. Pagkatapos ay inalok siyang bukas bumalik para sa stew na specialty ng bayan, ngunit kulang sila ng panggatong. Nangako si Yuji na magdadala ng mas maraming kahoy at dahil hindi niya alam ang eksaktong dami ay pumunta siya sa Adventurers Guild upang kumuha ng commission. Pinadala siya sa silangan upang makipagkikita kay Yudoka na nagsabing kailangan nila ng 5 toneladang kahoy araw-araw at kahit tumulong ang kalapit na bayan ay hindi pa rin sapat. Nice makita ni Yudoka ang kakayahan ni Yuji at laking gulat nila na makaputol siya ng 10 puno sa isang iglap, kaya't mabilis niyang natapos ang gawain at kinamitan pa ng slime upang matuyo at maiuwi agad ang lahat ng kahoy. Umabot pa sa 50 tonelada ang hawak ng slime at nagulat ang lahat na kaya ni Yuji ang ganitong legendary na mahika. Pagkatapos kunin ang gantimpala ay umuwi siya upang magpahinga. Kinabukasan bumalik siya sa kainan at natikman ang stew na may Rika vegetables na halos natutunaw sa bibig at nagbigay sa kanya ng pakiramdam na parang lumilipad sa langit. Ngunit ipinaliwanag ng chef na hindi pa iyon ang pinakamainam na stew dahil nasisira ng mga halimaw ang taniman ng Rika vegetables, kaya't hindi siya makagamit ng pinakamahalagang sangkap. Dahil dito agad na nagpasya si Yuji at ang kanyang mga kasama na tulungan at lumaban. Hati ang mga slime sa investigasyon at sa pagbabantay sa bukirin at nagyabang pa ang Proud Wolf na dudurugin niya ang halimaw. Ang kalaban pala ay isang ganid na ligaw na baboy sa kagubatan, kaya't pinaalalahanan ni Yuji ang kanyang mga tauhan na magingat. Ngunit nang marinig nila ang dagundong nito, ay natakot sila at ginamit ang mahika ni Yuji para magmukhang malakas. Sa tulong ng Yungman, napatay nila ang 50 halimaw hanggang matuklasan ang isang kakaibang batong bilog na agad sumisipsip na mahika. Kinonsulta niya si Dryad at napagtanto nilang ito ay isang cursed magic stone na gawa ng tao at siyang dahilan kung bakit malamig ang lugar. Agad na naglinis si Yuji at sa tulong ng mga slime ay nakapagtanggal ng 100 at 8 piraso na nakapuwesto sa pabilog. Napansin niyang parang sinadya ang pagkakaayos ng malalaking puno, kaya't ipinaalis niya ang mga slime at Proud Wolf upang sunugin niya gamit ang Hellfire ang gitna ng kagubatan. Tama ang hinala niya dahil may lumitaw na pintuan papasok sa ilalim ng lupa at matapos payagan ni Dryad ay bumaba siya upang magsiyasat at mailigtas ang bayan. Kasabay na rin ng hangarin niyang muling matikman ang masasarap na pagkain. Pinabalik niya si Ryot para sa kaligtasan at pinascout ang mga slime na nakakita ng mga modernong makina at mga batong katulad ng cursed stones. Dito niya napagtanto na isa itong magic stone factory. Biglang may 2 taong natataranta na lumabas dahil sa ingay at napansin nilang tumigil na sa paggana ang mga bato. Dali-dali silang tumakbo upang iulat ito kay Javier. Dahil likas na malikot ang mga slime ay hinabo nila ang 2 tumakas. Kaya napilitan si Yuji na gumamit ng monster concealment. Ngunit mabilis silang nakalusot sa mga siwang ng pinto at ayon sa utos ni Yuji ay sabay-sabay silang humila ng mga lever hanggang sa bumukas ang susunod na lagusan.
Pag-akyat sa hagdan ay natuklasan nilang ito pala ang nayon na kanilang binisita kahapon. Pinaginalaan ni Yuji na dito nagtatago ang mga Moonlight Rescuers upang mas madaling makagawa ng mga Magic Stone. Samantala iniulat ng 2 tauhan kay Xavier na nasira ang pinagmumula ng sumpa at maging ang magic transfer device. Kaya't maraming Magic Stone ang hindi natapos, agad niyang tinipon ang lahat at iniutos na kunin agad ang cursed ore sa kagubatan at kung may makakita sa kanila, ay dapat patayin agad. Dahil wala nang silbi ang lugar, ay balak na nilang lisanin ito. Narinig ito ni Yuji kaya inutusan ang mga slime na palibutan ang kagubatan 1 kilometro mula sa nayon na una na silang pumuwesto dahil alam nilang darating ang kanyang utos. Ang natira namang slime ay nagsiyasat kung may ibang tao sa nayon at nakumpirmang ang Moonlight Rescuers lamang ang nagtitipon sa isang silid. Sinamantala ni Yuji ang pagkakataon at inutusan silang maglibot. Nakatagpo sila ng isang silid aklatan at agad niyang pinakain lahat ng libro sa slime. Hindi nagtagal ay dumating ang mga Moonlight Rescuers sa kagubatan, kaya't ipinahagis ni Yuji ang magic nets upang hulihin sila, ngunit bago makuha ang kanilang pag-amin ay nagpakamatay ang dalawa. Samantala, ang ibang slime ay nahirapang buksan ang isang pinto. Based sa kanilang paglalarawan, ay pinatayo sila ni Yuji sa harap ng mga ilawan at pinapatay ang mga ito. Laking gulat nila nang gumana ang mekanismo at bumungad ang napakaraming ginto, pilak at kayamanan. Ngunit dumating ang ilang tauhan at natuklasang naglaho ang lahat ng aklat at yaman at hindi na rin nila makontak ang kanilang dalawang kasama. Nagsimula silang maghinala na may kalaban na, ngunit nagtataka kung bakit hindi sila direktang inaatake. Naniniwala si Javier na nakilala ng kalaban ang kanilang lihim na taktika, ang Purifying Flame, isang sumpa na automatikong iiral kapag lahat ng tao sa nayon ay napatay. Agad na pagtanto ni Yuji na kung gagamit siya ng Deadly Hellfire ngayon ay magiging napakadelikado ng sitwasyon. Hindi inasahan ni Yuji na traitor pala ang grupo ni Javier at pinilit nilang mag-logout ang lahat upang siya ay tamaan ng parusang apoy. Agad na na-activate ang Purifying Flame na ikinatakot ng mga slime, kaya't pinatipon sila ni Yuji sa isang lugar at pinalipad palayo. Gumawa siya ng sunod-sunod na barrier mula physical resistance hanggang magic resistance upang balutin ang buong nayon, ngunit napakalakas ng itim na apoy na muntik ng kumawala. Habang mabilis na naubos ang kanyang mana, ay naisip niyang pagsamahin ang Dispel at Freezing upang lumikha ng Absolute Boundary Cube na sumakop sa apoy. Sa huli, ay nagtagumpay siyang pigilan ito hanggang sa mawala ang Purifying Flame. Lumabas ang Proud Wolf ngunit agad siyang inasar ng mga slime na duwag at gumanti ito na babawasan ang pagkain nila. Pagbalik sa Rikwat ay sinalubong siya ng lahat na nag-alala matapos marinig ang malakas na pagsabog sa kagubatan. Akala nila ay meteorite, kaya pabiro niyang sinabi na buti na lang at hindi ito bumagsak sa bayan. Kinabukasan ay bumuti na ang panahon at sinabi ni Yudoka na magdiriwang sila, kaya't inimbitahan si Yuji. Sa kasiyahan ay pinuri siya ng lahat dahil nakapag-ipon sila ng kahoy na sasapat hanggang sa susunod na taglamig, sabay nag-toast para sa pagkatunaw ng yelo. Nagpasalamat ang isang dalaga dahil sa tulong niya ay naani nila ang Rika vegetables. Kaya't agad siyang pumunta sa restaurant ng matanda at natikman ang perpektong stew na halos magpalutang sa kanyang kaluluwa sa sobrang sarap. Pagkatapos ay naalala niyang kailangang pag-aralan ang mga aklat mula sa Mesha Village, ngunit nang buksan niya ay bigla itong naglaho at tanging isang scroll lang ang nabasa. Nakasa doon ang listahan ng mga assassination target ng Moonlight Rescuers at kabilang siya. Sa kabilang banda ay pinapatay ng isang misteryosong grupo ang mga tao sa kastilyo at siya ang susunod na target. Kinabukasan ay lumabas ang dalawang anino, ang lalaking puti ang buhok na sabik siyang patayin at ang babaeng kulay lila ang buhok na pinigilan ito dahil nais muna niyang matiyak ang lakas ni Yuji bago kumilos. Kung sakaling banta siya ay ipapalasap niya rito ang matinding paghihirap. Alam ni Yuji na kabilang siya sa listahan kaya't hindi na siya maaring manatili sa Rikwat at pumunta siya sa Adventurers Guild upang magtanong ng bagong destinasyon. Iminungkahi ng dalagang blonde ang Virginia, isang bayan na tanyag sa paggawa ng monster armor, at pinayuhan siyang pumunta sa panday na si Garel. Agad siyang lumakad kasama ang mga slime, ngunit naramdaman nilang minamanmanan sila, kaya nagpanggap siyang nagpapahinga upang umakit sa dalawang anino. Nais na sanang umatake ng puting buhok, ngunit muling pinigilan ng babaeng lila at nagdesisyong mag-obserba muna. Hindi lamang sila, kundi pati ang Moonlight Rescuers ay nakatingin din kay Yuji gamit ang magic orb.
Nais na sana niyang lipulin agad ang mga ito, ngunit kung gagalaw siya ngayon, ay lalo siyang pagbibintangan. Kaya't nagpa siyang magkunwari upang matanggal sa kanilang listahan. Nagpunta siya sa Geralt's shop, ngunit dahil wala siyang pera ay pinaalis lamang siya ng staff. Kaya't nabangga pa niya ang isang lalaki at nagsorry na parang clumsy. Ikinatahimik ng puting buhok na lalaki. Nagpunta pa siya sa tindahan ng prutas, ngunit 2 barya lang ang meron, kaya't umalis din agad. Pagkatapos ay tinawag ang mga slime at inutusan silang maghanap ng maliliit na barya upang makabalik siya kapag sapat na ang pera. Nagkunwari si Eugenia magpapakalasing upang takasan ang lungkot, kaya't nawalan ng gana ang lalaking puti ang buhok at inisip na walang saysay ang habulin pa siya. Ngunit nanatili ang babae na kulay lila ang buhok na obserbahan siya ng mas matagal. Upang ipakita ang kanyang kakayahan, ay tinanggap ni Yuji ang commission na pasukuin ang mga mababagsik na toro. At bago magsimula, ay sinabi niyang hindi siya gagamit ng attack magic dahil ayaw niyang makita ng kaaway na siya ay napakalakas. Dahil isa siyang beast tamer, ay ipinasa niya ang laban sa Proud Wolf na bagamat takot ay nakakuha ng lakas mula rito at tinalo ang toro sa isang hampas. Napagtanto nitong hindi pala ito walang silbi at nagsimulang magyabang. Naalala ni Yuji ang unang pagkikita nila kung saan akala niya ay mabangis ito, ngunit nang hulihin niya gamit ang magic net ay agad itong nagpaawa at sumuko. Sunod-sunod na nilabanan ng wolf ang mga toro, ngunit dahil binubuhay muli sila ni Yuji, gamit ang recovery magic ay nainis ito at kahit pina-enhance niya ang lakas ng toro ay sa huli, tinalo pa rin ito ng wolf at napatunayan ang sarili. Gayunman hindi pa rin kumbinsido ang babae na kulay lila dahil hirap ang wolf sa maliliit na kalaban. Biglang nagwala ang isang toro at umatake kay Yuji, kaya't kusa siyang nakatawag ng espada at pinatay ito sa isang iglap. Ikinagulat ng lahat ang kanyang bilis, ngunit halatang baguhan ang hawak niya sa espada, kaya't binalewala pa rin siya ng dalawa. Samantala nakinig ang mga slime at natuklasan nilang ang susunod na target ng dalawang anino ay si Priest Steel. Kaya't agad kumilos si Yuji at ginamit ang slime upang i-freeze ang dalawa at pansamantalang mailigtas ang pari. Bagaman hindi niya pa rin maunawaan kung bakit siya ang pakay ng Moonlight Rescuers. Kinabukasan pumunta siya sa shop ni Garel upang maghanap ng armor para sa mga slime, ngunit pinalabas sila ng staff dahil hindi raw bagay ang armor sa halimaw. Pinagalitan ito ni Garel at sinabing si Yuji ang pinakamalakas na adventurer na dumating sa kanilang tindahan. Gayunman wala siyang armor para sa ganitong uri ng halimaw at kailangan pang gumawa ng bago gamit ang napakalakas na materyales. Ipinakita niya ang hiyas ng isang lower-rank fire dragon, ngunit hindi yon sapat upang tiisin ang lakas ng mga slime. Kaya iminungkahi niya kung makukuha nila ang jewel ng lower-rank blue fire dragon, ay maaari na siyang lumikha ng armor. Ang problema, napakahirap nitong hanapin at lahat ng grupong nagtangkang manghuli ay nabigo. Ipinaliwanag din ng isang adventurer na asul ang buhok na ang mga fire dragon ay may proteksyon ng kanilang jewel, kaya napakalakas ng kanilang magic resistance at tinitibay pa ng kanilang matitigas na kaliskis, kaya't mahirap silang saktan maging sa pisikal na paraan. Ang tanging kahinaan nila ay tubig at karaniwang dinidilig sila ng ilang dosenang litro nito upang mapabagsak, ngunit napakahirap magdala ng ganoon karami. Nabanggit ni Yuji ang water magic, ngunit sinabi ng asul ang buhok na wala pang nakagamit nito dahil nangangailangan ng napakalaking magic power. At bukod pa roon upang marating ang lungga ng fire dragon, ay kailangang tumawid sa ilog na tinitirhan ng mga piranha na kakaladkad sa ilalim kapag nakagat. Sa halip na matakot ay mas lalo pang na-excite si Yuji at agad tinanggap ang commission. Pagkatapos ay nagtungo silang lahat patungo sa bulkan. Bagamat aktibo pa rin ang bulkan, ay nagtipon ng impormasyon ang mga slime mula sa mga pulang slime na nakatira ron at sinabi nilang ligtas naman ang lugar kaya't nagpatuloy ang lahat ng walang pag-aalala. Dumating sila sa ilog na tirahan ng mga piranha, ngunit dahil laging nasa ilalim ng tubig ang mga ito ay hindi sila maramdaman ng slime at wala ni isa sa kanila ang marunong lumangoy. Kaya gumawa si Eugene ng slime net upang makalub at mag-imbestiga. Natagpuan ng pulang slime ang isang butas at agad itong pinasok-asok kasama ang kaibigang bughaw na slime na halos mamatay sa takot nang makita ang isda. Nahuli ng mga slime ang piranha at iniyahon kay Yuji na agad niyang pinalamig, ngunit nabasag agad ang yelo kaya't ginamitan niya ng fireball at sinunog hanggang maging uling. Natapos agad ang commission at nakakuha pa siya ng mga bagong pulang slime bilang kasama.
Mas masaya ang paglalakbay hanggang sa biglang lumitaw ang lower rank fire dragon na ikinataranta ng lahat. Natakot ang mga slime dahil tinakot sila ng kanilang mga magulang na delikado ito. Dahil walang gustong lumaban ay si Yuji, na mismo ang nagbuhos ng tubig at pinabagsak ang dragon sa isang iglap. Lumabas ang hiyas na binanggit ni Garel. Nang makita ng mga slime na hindi pala ganoon kasindak ang halimaw ay naglakas loob na rin silang sumama sa labanan. At sa lakas ng kanilang hukbo ay mabilis nilang nadurog ang 12 dosenang fire dragon. Hindi nagtagal ay natagpuan nila ang lungga ng lower rank blue fire dragon. Kaya't agad pinalibutan ito ni Yuji at pinaulanan ng sabayang atake, ngunit hindi tinablan ang kalaban. Kaya, gumamit siya ng wide-range freezing at nang palakasin pa niya ito ng 10 ulit, ay tuluyang bumagsak ang halimaw at nakuha niya ang mahalagang hiyas. Nang ibalik niya kay Garel, ay namangha ito lalo nang ilabas pa ni Yuji ang 2 dosenang karagdagang jewel mula sa mga natalong fire dragon. Pinangako ni Garel na gagawa ng pinakamataas na uri ng armor para sa Proud Wolf at mga slime. At nang matapos ang unang set, ay labis silang namangha sa bilis at gaan ng katawan. Halos pantay na ang slime at wolf sa kakayahan. Sinubukan pa ni Yuji ang tibay gamit ang wide-range freezing at muling nagulat si Garel, ngunit pinaalalahanan siya nitong masisira rin ang armor kung gagamit siya ng mas malalakas na mahika. At ang tanging paraan ay makuha ang jewel ng tunay na fire dragon na nagtatago sa magma ng bulkan. Habang nag-iisip si Yuji kung makaapekto ba sa bulkan ang pangangaso, ay napansin nilang nagiging kakaiba ang kilos ng mga fire dragon. Naalala niya ang planong ginagawa ng Moonlight Rescuers, kaya't pinasiyasat ang paligid at natuklasang may 2 estrangherong nagtatago roon. Sa kanilang usapan ay napag-alaman niyang may dala silang bariles at plano nilang gamitin ito laban sa fire dragons, kaya agad niyang inihagis ang magic net upang hulihin sila, ngunit mabilis silang nakaiwas at nagpatuloy. Sinundan sila ni Yuji hanggang sa nakahanap ng pagkakataon at madaling nahuli ang dalawa, ngunit gaya ng dati ay agad silang nag-logout. Napansin ng mga slime na ang laman ng bariles ay kahawig ng Cursed Magic Stone, kaya ipinatawag ni Yuji si Dryad. At ayon sa kanya ito ay cursed water, mahina kumpara sa Magic Stone, kaya't hindi kayang puksain ang Fire Dragon. Ngunit malinaw na bahagi ito ng isang mas malaking plano. Lumabas na ang sumpa ay mabababang lang kaya't lalo lang nagngalit ang mga Fire Dragon. Agad na naunawaan ni Yuji ang problema at nilinis ang cursed water upang pakalmahin sila. Pagkatapos ay bumalik siya sa kagubatan. Habang ang mga slime ay nagbantay sa mga bariles, bigla nilang nakita na nagiging kakaiba ang kilos ng mga lower rank fire dragon. Dumating ang may-ari at nagmamadaling pinaalis si Yuji dahil ulan, isang bagay na hindi pa nangyayari, simula nang lumitaw ang mga fire dragon maliban noong minsang kasama siya. Nag-alala ang Proud Wolf dahil ang dragon ay patungo sa bayan kung saan naninirahan si Yuji. At ayon sa matanda 50 taon na ang nakararaan ng umulan, nagalit ang Fire Dragon at sinunog ang buong bayan ng Virginia. Agad na pinalikas ang lahat, ngunit hindi makapayag si Yuji na maulit ang trahedya, kaya't ipinadala niya ang Proud Wolf upang tingnan kung mapipigilan ng ilog ang dragon. Ngunit kitang-kita nila na walang epekto ang ilog, nilampasan lamang ito ng halimaw at pinausok ang lahat ng nilalang sa tubig. Dahil wala ng ibang paraan, napilitang lumaban si Yuji. Salamat sa monster armor, mabilis na nakalapit ang Proud Wolf at na-freeze ang isang paa ng dragon. Pinalakas pa nila ito hanggang 10 beses ngunit hindi pa rin tumalab, kaya tinaasan pa ni Yuji hanggang 20 beses ang freezing magic. Dahil may mga tao sa paligid ay iniutos niyang umatras ang wolf at slime sa pangalawang ilog at nang makita nilang tatawid muli ang dragon, ay sinabi ni Yuji na ito mismo ang pinakahintay niya. Agad niyang inalis ang selyo ng malaking imbakan ng tubig na kanyang inipon at bumuhos ito upang lunurin ang halimaw. Inakala ng Proud Wolf na tapos na ang laban, ngunit muling bumanggo ng dragon at bumuga ng apoy. Buti na lang at nakalikha agad si Yuji ng barrier para iligtas ang lahat. Nag-ipon ng napakalaking fireball ang dragon upang sunugin ang bayan, ngunit hinarap ito ni Yuji gamit ang Eternal Freezing Earth Curse. Nagbanggaan ng yelo at apoy sa matinding tensyon, ngunit sa huli nanaig ang yelo at tuluyang bumagsak ang fire dragon. Kasabay ng pagtigil ng ulan ay nahulog ang higanting jewel ng dragon at nakapulot din ang mga slime ng kakaibang bagay. Nang ipakita ito kay Garel, ay hindi na siya nagulat sa kakayahan ni Yuji at nangakong gagawa ng legendary grade monster armor,
Ngunit bago ito subukan ay pinigilan siyang baka mapanganib. Hiningi rin niya ang pagkakakilanlan ni Yuji. Ngunit tumanggi ang binata at tumanggap na lamang ng basbas para sa ligtas na paglalakbay. Samantala sa ilalim ng mga ugat ng punong kahoy, ay abala ang Moonlight Rescuer sa ritual upang hingin ang sukdulang kapangyarihan mula sa Diyos. Matapos tanggapin ito, ay naalala nila ang propesya na lilitaw ang pantas kasabay ng kamatayan. Sa kabilang dako, naglalakad sina Priest Steel at ang kanyang alagad nang makita ang kakaibang liwanag sa langit, habang si Yuji naman ay nakarating sa Oda Leon. Hindi magiliw ang mga tao ron, kaya't nagkunwari siyang nalulungkot at walang komisyon na bagay para sa kanya. Nalaman niya na kinilala siya dati bilang kandidato para sa assassination. Ngunit ayon sa punong tanggapan ay hindi siya dapat ikabahala. Gayunman ang lalaking may balbas ay nais siyang lipulin agad ngunit pinigilan ng kasama nitong kayumanggiang buhok dahil kung sakali at maagaw ng Moonlight Rescuers, ang lugar ay magiging sakuna. Nabanggit nila ang rainmaking device at ang pagkatalo ng Fire Dragon at nagpasya silang iulat muna kay Lord Wanter. Samantala, nakasalubong muli ni Yuji, sina Priest Steel at ang alagad nito at nagtungo silang tatlo sa simbahan upang mag-usap. Isiniwalat ni Steel na narito siya dahil sa propesya at upang maghintay sa kanya. Kaya't hinala ni Yuji na ang Adventurers Guild ng bayang ito ay nahulog na sa kamay ng Moonlight Rescuers. Ipinangako ni Steel na ibabahagi ang kanyang nakaraan at ang ugnayan niya sa isang taong nagngangalang Wonder. May isang samahan na tinawag Moonlight Church. At isa sa mga unang kasapi nito si Priest Steel. Itinatag niya ito upang ibsan ang lungkot. Matapos mamatay ang isang kaibigang bayarang sundalo at maraming rebeldeng, walang mapuntahan ang sumama sa kanya. Kabilang na si Wanter, na noon ay tapat sa Diyos kaya tinanggap niya ito bilang kanang kamay. Subalit naging sakim si Wanter at ginusto ang posisyon ni Steel hanggang isang araw nakatanggap si Steel ng propesya mula sa Diyos na kailangang buwagin ang Moonlight Church. Ngunit sinuway niya ito dahil ayaw niyang iwan ang kanyang mga kasama. Ilang araw lang ang lumipas ay sinalakay ang kanilang samahan at siya lang ang nakaligtas at ang utak sa likod ng lahat ay si Wanter mismo na ginamit ang pananampalataya ng mga kasapi upang buuin ang Moonlight Rescuers na mas radikal ang mga ideya. Pinaghihinalaan ni Steel na may binabalak si Wanter kaya pumunta siya kay Yuji. Dala rin ng kagustuhan ng Diyos at bilang tagapagtatag ng samahan ay nararamdaman niyang tungkulin niya ito. Ibinunyag niya na may bagong propesya. Ang tubig ay magiging maruming liwanag na magdadala ng kaguluhan. Ngunit pagkatapos ay lilitaw ang isang mensahero na maghahanap ng kanyang pinagtataguan. At sigurado si Steel na si Yuji iyon dahil sa aklat nakasaad na ang makakagamit ng Kessie Dagger ay ang mensahero. Pag-alis ni Yuji ay tinanong siya ni Johan kung bakit hindi niya sinabi ang huling propesya at ipinaliwanag niyang gusto niyang protektahan ang mensahero dahil kung alam ito ni Yuji ay baka salungatin niya ang Diyos. Mabilis na nakarating kay Wanter ang balitang nakilala ni Steel, ang mensahero, kaya inutusan niya ang tauhan na maghanda at saka humarap sa Diyos upang humingi ng propesya. Nalaman niyang darating ang mensahero kasabay ng paglisan ng gabay at nginitsyan niya ng masama ang ideya na malapit nang mawala si Steel. Kinagabihan ay hindi pa rin mapakali si Yuji sa paulit-ulit na pagtawag sa kanya bilang mensahero. Naala pa niya ang kwento ng blonde adventurer tungkol sa isang nilalang sa mitolohiya na kayang maglipat ng bagay gamit ang slime, kaya't nagpasya siyang tanungin si Steel, ngunit kinabukasan ay nalaman niyang umalis ito na maaga. Sinundan agad nila ang bakas gamit ang Proud Wolf at 500 slime at natunto ng kinaroonan ng Moonlight Rescuers. Sa loob, nakaharap na nina Steel at Johan si Wanter at pinag-usapan ng propesya. Alam niyang mamamatay siya rito, ngunit tinanggap niya ito bilang kabayaran sa pagsuway sa utos ng Diyos. Pagdating ni Yuji ay nakita nilang nakahandusay ang mga tauhan ni Wanter na natalo ni Steel, ngunit dahil sa isang sandaling pagkukulang ay biglang ginapos si Steel ng mahika ni Johan at nawala ng malay, doon niya napagtanto na tauhan pala ito ni Wanter na ginamit lang siya upang dalhin ang mensahero. Ipinahayag ni Wanter na simula nang masira ang sumpang inilagay nila sa kagubatan, ay hinahanap na nila si Yuji upang patayin. Ngunit lampas na sa inaasahan ang kapangyarihan nito, kaya't nang lumabas ang Blue Dragon, ay binigyan ni Steel ng Kessie Dagger si Yuji upang mapuksa iyon. Dahil dito nabulilyaso ang kanilang plano na sumpain ang Dragon's Blessing para gamitin sa pagkawasak ng lahat. Ngunit ngayon may bago siyang plano
At sa tulong ng Diyos ay magaganap na ito. Ipinakita pa ni Wanter kay Steele na isinumpa niya ang kanyang mga tagasunod at ginawa silang halimaw. Ikinagalit ito ni Steele, ngunit lalo lang itong ikinasiya ni Wanter. Nang ihandada na ni Johan, ang huling mahika upang patayin si Steele, ay biglang sumulpot si Yuji. Gusto lang sana niyang magtanong, ngunit nakita niyang hindi na ito ang tamang oras. Mabilis niyang hinarang ang atake at binasag ang tanikala ni Steele, kaya tuwang-tuwa si Wanter at pinalusob ang kanyang mga tauhan. Ngunit sa isang bagso ng fireballs ay tinapos silang lahat ni Yuji. Samantala pumasok sa sikretong silid sina Wanter at Johan, umupo siya sa isang misteryosong aparato at nagsimulang magbago ang katawan sa nakakatakot na anyo. Matapos mapuksa ni Yuji ang mga halimaw sa labas, ay sumugod siya sa loob, ngunit hindi tinatablan si Wanter at sa halip ay siya pa ang umatake. Buti na lang at sumaklolo ang Proud Wolf upang mailayo siya sa kamandag ng kamao ng halimaw. Patuloy na nagbabago ang katawan ni Wanter na ngayon ay taglay na ang nakapangingilabot na kapangyarihan. Kinailangan ni Yuji na lumikha ang maraming barrier upang protektahan ang lahat mula sa tusong halimaw na si Wanter. Sinubukan niyang ambushin gamit ang fireball, ngunit nailagan ito ng kalaban, kaya kinailangan niyang gumamit ng mass attack na halos gasgasan lang ito. Kaya pinagamit niya sa Proud Wolf at mga slime ang armor ni Garel upang tumaas ang kanilang lakas at bilis, at sa pinagsanib na atake nilang tatlo ay nagawa nilang sugatan si Wanter ng maluba. Subalit agad nitong sinipsip ang kapangyarihan ng mga tauhan niya at bumalik sa dating lakas, kaya kahit sunod-sunod na fireball ang ibinato ni Yuji ay walang epekto. Naalala niya na ang kapangyarihan nito ay galing sa sumpa, kaya sumakay siya sa Proud Wolf at ginamit ang bilis nito para lapitan si Wanter. Na-dispel niya ang mga paa nito at agad nag-counterattack si Wanter. Nang wasakin nito ang barrier, ay agad naghagis si Yuji ng magic net na nagkandado sa mga braso nito at sunod-sunod pa nilang ibinato ang mga net hanggang sa maipit ito. Sa tamang sandali, pinakawalan ni Yuji ang ultimate move na Deadly Hellfire na nagdulot ng matinding sakit at naglaho ang halimaw. Ngunit bago tuluyang mamatay, ay sinakripisyo ni Wanter ang sarili at lahat ng tauhan niya sa Diyos bilang kapalit ng pagbaba nito sa mundo. Akala ni Yuji ay tapos na ngunit nagpakita ang isang kakaibang liwanag, agad sinipsip ang lahat ng mana at isang lalaki ang lumitaw na nagpakilalang sage. Ibinunyag ni Steele na may propesya pa siyang hindi sinabi na ang paglitaw ng sage kasabay ng paglisan ng gabay ay hindi pala kamatayan niya kundi ng pagkawala ni Wanter. Sa mitolohiya nakasaad na ang mensahero ay sasanib upang supilin ang tunay na dragon, ngunit siya rin ay matatalo rito. At pinaghihinalaan ni Steele na ginamit ni Wanter ang ritual upang tawagin mismo ang Diyos. Ngunit hindi niya kinilala ang nilalang na ito bilang Diyos na kanyang sinasamba. Agad gumamit ng Deadly Hellfire ang kalaban at ginawa ang lugar na abo. Nagulat ang lahat sa tindi ng lakas nito. Pinatibay ni Yuji ang mga slime at Proud Wolf, ngunit neutralisado agad ng halimaw, gumanti ito gamit ang Extreme Annihilation Hellfire, kaya't ipinautos niya magsikalat ang lahat. Kahit gumamit siya ng 10 beses na mas malakas na barrier at bumato ng napakaraming fireball ay walang epekto. Mabilis na bumabagsak ang kanyang mana habang ang kalaban ay matatag pa rin. Pinaatake niya ang slime gamit ang wide-range freezing, ngunit nabasag pa rin iyon. Kahit ang mega fireball na tumama ay wala ring pinsala. Bagkus ginamit pa ng halimaw ang sariling Extreme Annihilation Hellfire ni Yuji laban sa kanya. Nagbanggaan ang dalawang parehong mahika at sa unay lumamang si Yuji, ngunit iyon pala ay ilusyon lamang dahil hindi nasaktan ng kalaban at sa halip ay itinaas nito ang kamay sa langit at nagpakawala ng kaibang liwanag. Agad na nagdilim ang kalangitan at ang lahat ng nilalang ay nabaliw at naghawl sa nakakatakot na anyo. Napilitang umatras ang mga adventurer at sinugod sila ng mga halimaw, kaya't kinailangang maglipat si Yuji ng mahika para protektahan sila kahit abala siya sa pakikipaglaban. Ipinahayag ng halimaw na hindi kayang iligtas ng kapangyarihan ni Yuji ang mundo at tatahakin niya ang landas ng pagkawasak bilang kaligtasan. Lalong bumagsak ang mana ni Yuji, ngunit biglang nagbalita si Dryad na nagtipon ng lahat ng tao sa plaza upang lumaban. Ipinahayag nilang dahil si Yuji ang nagprotekta sa kanila noon, ngayon sila naman ang tatayo upang ipagtanggol ang bayan. Walang takot ang lahat at puno ng determinasyon, nagbigay ito ng kaginhawaan kay Yuji. Inutusan niya ang mga slime na manatili kay Gade upang masuportahan sila ng mahika. At dahil kumalat ang balita ng pagkatalo ng Earth Dragon,
Maraming adventurer mula sa iba't ibang bayan ang nagtipon sa Kidja para sumali sa laban. Ang mga bayan na minsan ay tinulungan ni Yuji ay nagkaisa rin laban sa mga halimaw, at si Garel naman ay nagbigay ng armor ng libre upang palakasin sila. Noon nakasanayan ni Yuji na lumaban mag-isa, ngunit ngayon dama niyang hindi na siya nag-isa, lahat ay sumusuporta sa kanyang likuran. Pinatibay niya ang mahika ng lahat, pinarami ang kanilang lakas at sabay-sabay nilang pinulbos ang mga halimaw. Sa wakas ay nakapokus na si Yuji sa pakikipaglaban sa huwad na Diyos at biglang nagsalita si Steel, ibinunyag ang huling sikreto ng propesya. Lumabas ang bagong propesyang Diyos na kapag nagsanib ang araw at buwan ay bababa ang hatol nito. Walang ibang paraan kaya't napilitang isugal ni Yuji ang kanyang buhay. Ipinalabas niya ang magic recovery potion ni Dryad at agad na bumalik ang kanyang mana. Inutusan niya ang Proud Wolf na protektahan si Priest Steel at mabilis na sumugod sa kalaban. Tinanong siya kung bakit niya kinakalaban ang Diyos para protektahan ang mundong ito at kahit wala siyang tiyak na sagot, ay naalala niya ang lahat ng karanasang nabuo kasama ng mga tao at mga slime, kaya't naramdaman niyang sulit protektahan ang lugar na ito. Ngunit ayon sa halimaw, wala na iyong halaga dahil darating pa rin ang kaligtasan ng mundo sa pamamagitan ng pagkawasak. Hinamon nito si Yuji na ilabas ang lahat ng mahika hanggang sa maubos, ngunit biglang lumitaw sa harap niya ang teknikong Heavenly Strike na minsan na niyang ginamit laban sa dragon at agad niya itong pinakawalan. Mabilis nitong tinamaan ang kalaban kaya sunod-sunod niyang ibinagsak ang Heavenly Strikes na tila hatol ng Diyos at lalo pang pinagsama niya ito sa Keshi Dagger na lumikha ng kakaibang liwanag. Napagtanto ni Steel na ito mismo ang tanawing hinulaan ng propesya. Nang maghanda ang kalaban ng nakakatakot na pag-atake, ay nilikha ni Yuji ang barrier ng legendary armor ni Garel at ikinulong silang dalawa sa loob, at doon sa pinakamatinding sagupaan ay natapos na ang lahat ng saksakin ni Yuji gamit ang Keshi Dagger. Agad bumalik sa normal ang kalangitan at bumagsak siyang pagod ngunit ligtas ang lahat. Nang hapon ay nagpunta si Steel sa simbahan at naunawaan na ang gabay ay si Wanter, at ang sage na lumitaw ay hindi bunga ng kanyang kamatayan, kundi ng paglisan ng dating kasamahan. Kinabukasan maaga ulit lumisan si Yuji, ayaw niyang manatili sa guild na kontrolado ng Moonlight Rescuers. Ngunit sa balitang nagdiriwang ang lahat ng bayan na minsan niyang tinulungan ay nakahinga siya ng maluwag. Samantala ang mga kalaban ay naguguluhan sa pagkawala ni Wanter, ngunit buo pa rin ang kanilang plano na gamitin ang all-purifying device para wasakin ang kontinente at ipaglaban ang layunin ng Moonlight Rescuers. Sa panig ni Yuji, habang kumakain ay biglang umatake ang ilang halimaw at kinailangan na naman nilang depensahan ang sarili, at kinabukasan ay pumunta siya sa guild upang tanggapin ang commission para sa tiger hunt na tinapos na pala niya kahapon. Inisip ng babae sa counter na mag-isa siyang bumalik dahil patay na ang mga kasamahan niya at naantig pa siya sa kanyang kwento. Biglang dumating si Meiji at ipinahiwatig na ang tiger ay napatay gamit ang fire magic, kaya't pinaginalaan nilang isa siyang high-class mage. Ngunit sinabi ni Yuji na isa lang siyang beast tamer, hanggang sa maalala ni Meiji ang mga bulong-bulungan tungkol sa isang beast tamer na gumamit ng mahika upang talunin pati mga legendary dragon. Mabilis na kumalat ang tsismis at nakumpirmang siya na nga ang misteryosong taong matagal nang pinag-uusapan sa mundo ng martial, at ang binatang nais manatiling tahimik ay biglang naging idolo ng lahat. At dito nagtatapos ang episode na ito.